Nakatagdang bumiyahe patungong Beijing, China si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo para dumalo sa ikalawang Belt and Road Forum. At ayon sa Department of Foreign Affairs, nakaschedule rin sa biyaheng ito ang bilateral meeting sa pagitan ng Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping. Ang sentro ng balitang yan mula kay Marita Buaje, live! Angelique Aljo, nakatakdang dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa gaganaping ikalawang Belt and Road Forum for International Cooperation mula April 25 hanggang 28 na gaganapin sa Beijing, China. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for ASEAN and Pacific Affairs Maynardo L.B. Montealegre, may 40 world leaders ang kumpirmadong dadalo sa nasabing forum. Kinumpirma ni Montealegre na may scheduled bilateral meeting si Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Narito po ang kanyang pahayag. Yes, the President is scheduled to have bilateral meeting with President Xi Jinping as well as Premier Li Keqiang. I cannot speculate on the specific agenda items that they will be discussing, but in the meeting with President Xi Jinping, they are expected, of course, to chart the course of further development of bilateral relations in various areas. Bukod sa mga nabanggit, inaasahang mapag-uusapan din ang iba pang mga topics katulad ng mutual importance sa pagitan ng Pilipinas at China like defense, economic development, pati na rin ang mas detalyadong kooperasyon sa iba pang areas tulad ng infrastructure, trade and investment, person-to-person relations at iba pang regional cooperations. Sa isinagawang pre-departure briefing para sa partisipasyon ni Pangulong Duterte sa Belt and Road Forum, sinabi ni Montealegre na mayroong 5 bilateral agreements ang inaasahan nilang mapipirmahan. Naritong muli ang kanyang pahayag. We are looking at some possible agreements in the areas of education, anti-corruption, official development assistance, as well as drug rehabilitation. But it's in the final stages of consultations. We're looking at 5 probably. Tukol sa issue ng South China Sea at Spratly, sinabi ni Montealegre na palaging nababanggit ni Pangulong Duterte na pangunahin sa kanyang interes at posisyon ng Pilipinas. Magkagayunman, hindi na ito makapagbigay pa ng karagdagang mga detalye upang hindi ma-preempt ang nasabing mga meeting. Samantala, isang bagong matrix ang inilabas ng Malacanang tungkol sa umano'y Aus Duterte plot ng ilang mga jurnalista. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, mismong si Pangulong Duterte umano ang nagpadala sa kanya nito at nagsabing banggitin niya ito sa press briefing ngayong araw na ito. Ito ay upang maipaalam lamang umano ng mga taong pinangalanan niya sa Matrix na alam ng palasyo ang kanilang mga pinaplano at upang maipaalam na rin umano sa mga taong bayan na may ganitong pagbabanta para patalsikin si Pangulong Duterte. Narito ang pahayag ni Spokesperson Salvador Panelo. We just want them to know that we know. And we want the people to know that they are on this. So wala pong legal move na gagawin? Hindi nyo ididemanda? Hayaan lang namin sila. Sa tanong naman ng mga mamamahayag kung saan nanggaling itong impormasyon na ito ng Pangulo, paliwanag ni Panelo, normal lamang umano ang intelligence information sharing mula sa ibang bansa. Naritong muli si Spokesperson Panelo. Sharing of intelligence information. That's standard for all countries. They share intelligence information. If it affects the security of a particular country, Sa kabila ng pagpapakita ni Spokesperson Panelo dun sa kanyang hawak-hawak na matrix, hindi naman umano niya kayang ipaliwanag ang pinakadetalye nito dahil ayon sa kanya, tanging si Pangulong Rodrigo Duterte ang nakakaalam nito. Kaya sagot niya sa mga journalist o sa miyembro ng MPC na nagtatanong, tanungin mismo ang Pangulong Duterte sapagkat siya ang ang nagbigay nito at siya ang pinaka-source ng nasabing matrix. So yan na muna ang pinakahuling detalye o ulat mula dito sa Palasyo. Marita Buaje para sa Bayan. Maraming salamat, Marita Buaje.